As I've said in my short introduction, this is a sacred day, and this is one of the holy occasions that we have to attend every year on Christmas Day. We commemorate how God, through His only begotten Son, entered the human history. And sometimes in this day, maganda rin ang minsan ay magnilay at magtanong din tayo. Lalo na po sa mga nalalabuan na hindi magnilay tayo. Kasi ang ano ito, parang pagkabinasalit po natin at pinakinggan ng ibang evangelization na abstract theology. So how can we, the Word was in the beginning and the Word was with God, and the Word was God. And then at the latter part, it says, the Word became flesh and made His dwelling among us. I believe faith demands openness of heart and mind to the mystery of the Holy Spirit, coupled with honesty and humility. Why? Because there are things that we have to believe, even if we do not fully understand. Faith is, in the final analysis, a grace and a gift of the Holy Spirit. And faith, like love, is or has a reason which even reason itself can understand. Paano mo maintindihan na ang isang salita na naging tao? Itong tao ito na Diyos na simula ay dalawa kanyang sarili na mahirapan kundi ang tao. Reason seeks understanding. But when something is beyond reason, faith remains reasonable. And we have the testimony of Jesus Himself of the Father. This is my beloved Son. And of the first Christians, that He is the Son of God, the Messiah, who came down to earth and preached His name among us. The Word was made flesh. So, minsan, mahirap itinigil. Pero alam naman natin sa pananampalataya natin na ito yung isang pagpapakita ng pamamahal ng Diyos. O, meron ng mga pagkakataon na minsan, pag sinasabi natin ng salita, gusto natin yung salita ay napapatunayan. No? Kaya, hindi mo puro salita ang Diyos. Pinatunayan na kayo ng salita sa pamamagitan ng salita na naging tao. At dahil yan, ang dahilan ng pagpapatunayan. Kaya when somebody, or when we love somebody, we need to meet the other where he or she are. And Jesus gave us the example. So He loves us, human beings, so He decided to encounter us by clothing Himself in human form. Ang napakasikat na sinabi ni St. Paul na he was able to empty Himself and appear like a slave. Because that is what love can do. And we have to recognize what we do for love. Becoming one to us, except sin. So sabi na, love is a tremendous member, and we see what this tremendous love did to tell us that He loves us. At yan ang importante mensahe ng us. That Christmas, in the year, Christmas is a day in the year that reminds us of our preciousness because God continually thinks of us. Why? Because we are God's masterpieces, created in His image. He created us so that He can share His glory with us for eternity. Kaya laging Pasko ko, sinasabi ko lagi na sana tingnan natin ang ating pagkatao. Para ngayon ang tao na i-appreciate na sa mga panahon natin. Kaya pagpapalala ng araw na ito,
ng Diyos sa kantas ng ating pamilya. Dahil piliin sa piliin ng mga tao, ang sa kasalanan. Kaya lagi naman sa ating magkakataon. Kaya napakahalaga ng pagiging tao. Kung ating pagiging para magiging mahalaga at mataas ang pagtingin ng sa tao, hindi na binigyan tayo ng intelligence, ng pagpapangalito. Dahil pininiwala ng Diyos na kaya namin sundan siya sa pagpagdala ng pagpapangalito. Kaya sa iyo, natin kaya naging tubig tao, taong-taong, Pasko, no every Christmas, dumadaan at dumadaan ang ating pagiging mabuting tao. At sa paggawa ng simpleng mabubuting gawa, may papakita natin at may bigay natin ng halaga ang binigay ng Diyos na pagpapahalaga sa atin. Uri ng tao. Yung bang pilitin natin ang maging totoo, pilitin natin natin ang maging honest, pagpapahalaga, iwasan yung things that ask us to be entitled na kung isa hindi naman. Yung mga bagay na tayo mga mataas natin, yung mga pagkakataon na wala tayong makilang sa kapwa, at kung paano natin sa pilihan na yung sila, ikapareho yung mga natin sila na dapat yung ng Diyos. May pagkukulang, mayroon ang kaya-kaya. Pero pilihin ng Diyos na manatili magiging sa natin kung manawa at kaya yun ang gagawin natin. We don't need to highlight December 25. Every day is Christmas. No? Sana araw-araw kasi. Yung pangarap na yan, pangarap na yan, kung natin kung gusto lang natin sa Jesus. Kung nagbigay ng sarili, sakripisyo ng sarili, at ang nagbibigan at halagang tao araw-araw. Kaya talaga ng Pasko. Kaya isang magandang pagbabalik din sa Diyos